Let us open our Bible on Psalms 96 verse 5. Praise the Lord. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. All right. So, ang lahat ng mga Diyusan ng mga bansa ay ito ay mga idols. Ano bang kaibahan ng idols at saka yung genuine God? Idols, ito yung mga matatawag nating ginawa lamang ng kamay ng craftsman. Yung bang ginawa lang ng kamay ng tao. Either made by clay, or made by cement, or made by wood, or made by silver, made by gold, made by bronze. Yan ang idols. But the Lord made the heavens. Yun ang kaibahan. Ang totoong Diyos, siya yung creator. Siya yung naglalang ng lahat. Sa langit, nandito, sa lupa, lahat. Yan makita natin na wonderfully made, innumerable, unsearchable. Lahat yan, gawa yan ng ating Diyos na ating pinaniniwalaan. Praise the Lord. So, dito dinescribe ng husto ano yung idols. Basahin po natin. Psalms 115 verse 3 hanggang 8. Praise the Lord. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. They that make them are like unto them. So is everyone that trusteth in them. Iyan. Yan ang difference, kaibahan ng Diyos na totoong Diyos at tunay na Diyos at nag-iisang Diyos. Siya ang lumalang sa mga langit. At ginagawa niya ano ang kanyang gustong gawin. Pag humingi tayo sa Panginoon Diyos, Lord, wag mong paulanin sa dako na aming pupuntahan. Gagawin niya ng Diyos. Sigurado yan. Kasi Diyos siya eh. Siya may-ari ng lahat eh. Pag sinabi niya, Panginoon, magpadala po kayo ng ulan. Kasi itong mga farmers dito, tuyong-tuyo na yung kanilang lupa. Naranasan ko yan noon sa Lemery. Kasama ko pa si aking tita Lydia Mojares. Taga Lemery yan, pamilya ng parents ko, lalo't na sa father's side ko. So, nagbisita kami doon. Nagkandak po kami doon ng open crusade. Hindi gaano malaking crowd. Kung sino lang yung maimbita namin sa mga bahay-bahay. Tapos, pagtapos ko mag-preach, sabi ko, anong gusto ninyong i-pray bago kami aalis? Sabi ng mga Batanggenyo, ay ang tagal-tagal na ho walang ulan sa amin. Tuyong-tuyo na yung mga lupa namin ay yung mga pananim po namin ay halos namamatay na. So, nagdalangin ako. Lord Jesus, magpadala po kayo ng ulan. Diyan kaagad, umulan ng malakas. Right away. Hindi pa kami nag-dismiss. Ulan kaagad. Automatically. Praise the Lord. Hindi lang ulan yung ulan na patak-patak. Ulan talaga as in malakas. Yan ang Diyos. Yung nagkrusada kami sa Nabunturan. Abalang-abala na, nababahala na si Brother Benito.
yung sponsor ng krusada. Kasi open field yung aming venue. It is not gym, neither house, nor covered court. Hindi. It is open space. It is dryer. Dryer ng mga palay. Maraming dyan maraming rice plantation dyan Nako, hindi pa ako nagsimula para mag-opening prayer. Ang dilim ng paligid, ang dilim ng langit. Nagsimula nang pumatak yung ulan. Sabi sa akin ni Brad Benito, Brad Chit, saka na diya sa stage. Yung stage na ginamit namin, yung Isuzu Elf drop side. Naglagay kami ng speaker doon. Daliya. Ay, magtibulag na tani ron. Di nagitani ka, hatag og pulong, bahala na. Kay nandyan ang ulan Ako, nagpakabata lang ako. Akyat agad ako doon sa platform ng truck. Pray. Simula na tayo, pray. Naisip ko, Lord, tabuyin mo nga yung ulan. Lord Jesus, abuga ang ulan. Lumabas man yan sa bibig ko. Ang lakas ng hangin, halos matumba na ako doon sa stage ko. Pagtingala ko yung langit, parang zipper na nagtabihan yung ulap na makapal na itim. Alam mo, pag maitim na yung ulap, ulan na yan That is tantamount ulan. Lumiwanag ang buong paligid ng aming kinaroroonan. Nagsimula, natapos, umuwi kami, walang ulan. Umuwi kami sa Compostela pa, ilang kilometer pa yan Grabe. Sabi ng Panginoon Diyos, sige, wahingin ko yung ulan sa harapan ninyo. Ngayon din. Diyos siya Praise the Lord. Yan ang Diyos. Samantalang yung mga idols, naku, may mata hindi nakakakita, may ilong hindi nakakaamoy, may bibig hindi nakakasalita, may kamay hindi nakakahawak. Yung may paa. Bakit yung AI? May mata nakakakita. Tao pa rin nag-ooperate niyan. But they are not gods. Praise the Lord. If you are going to idolize them, they shall perish together with all men. Pag sinabing God, He is eternal. He is creator. He is forever. He is alone. He is the only God. And it is incomparable. Hindi mo yan makumpara kahit saan. Kaya, hindi nyo ba alam ilan gods sa mundo ngayon? Approximately, nung una, magbasa tayo ng Bible, yun lang mga kilala natin na mga gods, si Dagon, si Molech, kung sino pa yung mga gods sa Egypt, gods sa Philistines, mga Philistines. Bilang lang. Pero ngayon, isubukan nyo, i-search nyo, over 100,000 gods. See? Plus, dinagdagan pa ng mga Katoliko. Ang Katoliko naniniwala na isa lang ang Diyos. Naniniwala yan sila, isa lang ang Diyos. Kaso gumagawa sila ng mga idols. Dinagdagan pa nila. Hindi mo naman pwede yan ihalo ang temple tsaka idols. Kaya nga sinabi dyan, what agreement with the idols and the temple of God? Hindi mo yan pwede ihalo. Hindi ka pwede maggawa ng mga graven images.
ilagay mo sa templo. Hindi pwede yan. Bawal yan eh. The Bible says, huwag kayong gumawa ng anuman na mga nililok na mga larawan sa pilak, sa ginto, sa kahoy, kung ano pa man. Huwag. Eh kung naniwala ka naman lang ng isang Diyos, huwag ka nang gumawa ng idols, na mga Diyos-Diyosan, itapon mo na lahat yan. Sirain lahat yan para ang concentration ng mga tao, hindi doon sa mga gawa lang ng kamay. Pinagbawal nga ng Diyos gawan siya ng idols eh. Do not make any graven images in heaven, in earth, and under the earth. Pag sinabing in heaven, kasama na siya doon. Praise the Lord. So wag. Dinagdagan pa ng mga Katoliko. Sayang lang naniniwala na isa lang ang Diyos pinaniniwalaan nila. Nagdagdag pa sila ng mga gawa ng mga Diyos-Diyusan. Ang ibang mga bansa, ang daming idols, sabihin ko po sa inyo. Sino-sino yung ginagawa nila ng mga idols? Yung mga ancestors nila. Dami. Yung mga katang-isip ng mga gods na ginagawa nila ng Diyos-Diyusan. Tingnan mo yung mga Diyos-Diyusan, bakit hindi tayo pwede na matakot sa kanila, magsamba sa kanila? They are lifeless. They are helpless. Basahin natin. Jeremiah 10:3 hanggang 5. Praise the Lord. For the customs of the people are vain. For one cutteth a tree out of the forest, and the work of the hands of the workman with the axe. The deck, it was silver. They deck it with silver and with gold. They fasten it with nails and with hammers, that it move not. They are upright as the palm tree, but speak not. They must needs be born, because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also as it is in them to do good. Ayan. See, huwag kayo matakot sa kanila. Isa, pinapasan nila yan sa balikat. Pinaparade. Minsan, pag natapilok yung nagkarga, nahulog, basag yung ulo. Kaya hindi pinahintulot ng Diyos yan sa mga believers of God, believers of one God. Magawa ka ng mga idols. Ang laking insulto yan sa Diyos. Do not ever make any graven images, especially representing Jesus. No, you cannot do that. We cannot do that. Hindi yan permitted ng ating Panginoong Diyos. And beside that, kampante na ang Diyos. Kahit invisible siya, hindi siya nakikita. And that is why you cannot make Him any images. O kahit pa man nung unang panahon, sa panahon ni Kristo, nung nagpakatawang tao siya. Hindi pinahintulot ng Diyos yan. And daming invento lang sa buhay ng tao eh. Para lang kunwari na ito ang mukha ni Kristo. No, you cannot do that. Worship God in spirit and in truth. Praise the Lord. So, ang Diyos na totoo, ang siyang lumalang sa lahat. Ang mga Diyos-Diyusan, ni isa walang nalalang. Ni isa walang nalalang sapagkat sila'y nilalang din ng tao. The true God or the genuine God is the one who makes. Siya yung gumagawa. Siya yung originator. Hindi siya kapier. Siya yung author. Hindi siya yung kumukopya lang. Hindi. Yan ang creator. Yan ang totoong Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan, ginawa lang yan ng kamay ng tao. Hindi yan sila manggagawa. Basahin natin. Jeremiah 10:11 hanggang 12. Praise the Lord. Thus shall ye say unto them, the gods that have not made
the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under these heavens. He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heavens by his discretion. Yan. Thus shall ye say unto them, sabihin nyo sila, nagsabi yung totoong Diyos. The gods that have not made the heavens and the earth, ang mga Diyos-Diyosan hindi lumalang sa mga langit, nandyan sa mga langit at sa lupa. Even they shall perish from the earth, from under these heavens. Mga pahamak sila, mawala din sila. Wala yan, walang kapangyarihan yan. Pero ang Panginoong Diyos, He hath made the earth by His power. He hath established the world by His wisdom, hath stretched out the heavens by His discretion. Lagi ko maalala yung mga explanation ng mga scientists. Sometimes they are unaware. They are describing what the Bible is saying. Praise the Lord. Will yan ang Diyos. The invisible things of Him from the creation are clearly seen and being understood by the things that are made. These were made by God. Naintindihan ng mga tao ang lawak ng kanyang mga lalang. And they cannot even search out how it is being made, how wide, how deep. Hindi mo yan masukat. Sabi pa nga ng scientist. Ngayon, gawa na lang ako ng conclusion. Even though you travel with the speed of light to reach the end of the universe, you cannot do successfully. Because the universe is spreading and widening faster than the speed of light. O, di ba maliwanag dito? He hath made the earth by His power. He hath established the world by His wisdom. He hath stretched out the heavens by His discretion. Stretch. Pinapalawak niya. Praise the Lord. Kaya, bakit na-topic natin ito ngayon? So that tayo, knowledgeable tayo, that there is no such one idol of this world must be worshipped because they are vanity. They are vanity. Wala yan. And beside that, pag may kahit isang idol lang ang ginawa ang tao, that is a work of error. Gawa yan na mali. Tingnan mo yung basahin natin yung mga anak ng Diyos sa angkan ni Abraham. Kung sino yung mga tao dyan na nagtatago ng idols na kinuha nila sa ibang bansa. Di ba nagalit ang Diyos sa kanila? Pinalo sila ng Diyos hanggang sinurrender nila. Why? Because that is the work of error. Eh, bakit yung ibang Christian na Katolik gumagawa ng ganon? I don't know. Bakit pinahintulutan yan na nila? Baka engage dyan ang negosyo. Baka malaki ang income nila dyan. Katulad yan sa nangyari dito sa New Testament. Nagalit ang mga tao na nagbebenta ng mga idols dahil wala na silang benta. Kasi nag-preach si Paul eh. Lumawak, parang nag-wildfire yung pag-spread ng preaching ni Paul. Saglitan natin, basahin natin yan. Basahin mo na yung Acts 19:26. Lord, praise the Lord. Moreover, ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods which are made with hands. Yan, grabe yung preaching ni Paul. Siya yung nagbadlong, siya yung nagsaway. No, this is not God. Why you offer in this image? Why you bow down yourself in this image? Why do you call the name of this image? They are not
God. Sabi ni Paul. Sabi ni Paul, saying that they be no gods which are made with hands. Gawa lang yan ng kamay ng tao. Hindi sila dapat i-worship. See? Tapos, kung basahin mo yung Book of Acts, Demetrius ba yung pangalan? Naggalit kay Paul. Paul, patay negosyo namin sa preaching mo. Kami yung nagdinegosyo ng mga idols. Pag may mga lumapit sa amin ng mga tao, gawin mo kami ng ganitong imahin. Kami yung expert niyan. Kaya ang dami naming ginawa. Ayun yung mga nilalagay kung saan-saan. Nag-preach si Paul, ang nahinto na yung mga taong mag-worship ng idols. Sabi niya, Paul, patay negosyo namin. Negosyo yan eh. May ano pala yan? Nasa Bible yan, madinay mo ba yan? Business yan. May nilalagay sa leeg, business. May nilalagay sa singsing, business. May ginagawang rosaryo, business yan. May iba-ibang kulay na Santo Niño, may iba-ibang kulay na Jesus of Nazareth. Plus yung mga disipulo pa, ginawan lahat ng mga idols. Grabe, ano yan. Huwag nating tawag niyan, in exchange of gain. Huwag nating magbigay ng consent sa mga tao na ganyan. It should not. Praise the Lord. Tapos imi-mix up mo si Kristo, imi-mix up no nagbibilib ng isang Diyos, tapos mag-ano ka na, maghalo ka ng idols. Mali yan. The Bible says, that is the work of errors. Basahin natin yan. Jeremiah 10:14 hanggang 15. Praise the Lord. Every man is brutish in his knowledge. Every founder is confounded by the graven image. For this molten image is falsehood, and there is no breath in them. They are vanity, the work of errors. In the time of their visitation, they shall perish. Ayan. Tingnan mo. Work of errors yan. Nagkamali kayo. Kaya i-correct niyo yung mali ninyo. Walang reliyon makaligtas sa atin. Kahit itong holy place, hindi ito makaligtas. Pag kinukorek tayo ng Diyos, magpakorek tayo. Praise the Lord. Para maligtas tayo. Work of errors, i-correct mo. Falsehood yan eh. Kasinungalingan yan. Walang hininga dyan. Do not make any graven image and put them on the altars and put them in the temple. No, do not do it. Let everyone worship God in spirit and in truth. God is a spirit. Pag sinabing spirit, invisible. But everyone that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Praise the Lord. So, tapos na tayo sa idols. Let us focus on our God, whom we believe, whom we serve, whom the people of the world as well believe and serve. We do not know who are they. Sino sila sa buong mundo. But there are much worshiper of the true God. Praise the Lord. So, ano ba ang ginagawa ng Diyos sa mga believers niya? Sa mga obedient sa Kanya? Basahin natin. Psalms 115 verse 15. Praise the Lord. You are blessed with the Lord which made heaven and earth. Yes, you are being blessed. Eh, paano yung mga hindi naniniwala sa Kanya? They are still blessed. Praise the Lord. Paano yung nagsasalita sa Kanya ng against, still they are blessed. Kaya nga, the Bible says, kung ang Diyos magpaulan, hindi lang yung mga righteous. Kasama yung mga ungodly, kasama yung mga wicked. They are blessed by God.
Yun lang paglalang sa iyo na tao, you are blessed. Pero, the moment, hindi mo siya inonor, hindi mo siya pinaniwalaan, hindi mo siya sasambahin at susundin, bantay ka. You will face the consequence. Huwag kang huwag kang magmatigasan. Kailangan ngayon pa lang acknowledge your Creator. Ngayon pa lang believe Him. Ngayon pa lang worship Him. Ngayon pa lang serve Him. Identify Him who is really sino siya. Praise the Lord. Ganun po, napaka-importante yan. And that is Jesus Christ. Wala nang iba. Siya yan. He is the only one. He is the I am in the Old Testament. He is the I am in the New Testament. He is the same yesterday, today, and forever. Before Abraham, Jesus said, was I am. I and my Father are one. He had sit me, sit the Father. Sino nakakita sa akin, nakakita sa Ama. If you deny me, you deny the Father. Praise the Lord. Lahat ng mga description sa Psalms, God, the Lord, the Creator, stilleth the storm. Jesus made it to still the storm. So, ganun. Pasalamat tayo. Kaya nga sabi ni Jesus, search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Magte-testify ang scripture. Sino siya talaga si Jesus? Kilala na natin siya. He is the Godhead. Praise the Lord. Oo. He is the Creator. Di ba? How John the Baptist introduced Jesus. Sinabi ni John the Baptist. Alam mo ba? Hindi magkakamali si John the Baptist. Hindi po. Kasi anointed na yan sa tiyan pa yan Tsaka yung papel niya, nakasulat na yan na he will introduce Jesus. And how he introduced Jesus? Maliwanag yan. Basahin mo yan sa John chapter 1. Kumpleto talaga. In the beginning, nandyan lahat. Nandyan lahat sa John chapter 1. Tapos, siya yung nag-create sa lahat. Kung wala siya, walang nagawa. Klaro masyado. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Napakaliwanag. Magkamali man yung tao mag-introduce sa atin dito. Minsan, nagkamali si Pastor Nonoy pag-introduce sa akin, pero okay lang. I-correct ko sana yun Kaso, na-concentrate talaga ako, hindi sa sarili ko Tinuturo ko lagi nung nasa langit Praise the Lord. Kasi sabi ni Pastor Nonoy, he was born May 16, 1977. Na siguro, pagsulat ni Pastor Nonoy sa kanyang notes, hindi niya naklaro yung 1967 dapat Naging 1977. So bumata ako ng 10 years. Doon lang sa araw na yun. Ano pa? Pumasok daw ako sa pastoral at the age of 16. Hindi yun ang pinasa ko sa kanya. At the age of 20. Praise the Lord. Nagsimula ako sa pastoral o sa ministry. But I was born again at the age of 16. Yun talaga ang sinulat ko. Ayun ko ba't na-rumble yun? Siguro na-nervous yun si Pastor Noy. John the Baptist, accurate yung pag-ano niya, introduce kay Jesus. Praise the Lord. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, let us look on the focus matter
ano talaga ang mga nilalang ng Diyos. Involved ba tayo dyan? Basa. Isaiah 42 verse 5. Praise the Lord. Thus saith God the Lord, He has created the heavens and stretched them out. He that spread forth the earth, and that which cometh out of it, He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. Yan. Tingnan mo. Ang klaro, siya lumalang. Pag sinabing heavens, lahat ng ano yan na pinapakita dyan sa mga space webcam, ay nako, puro gawa yan ng Diyos. Heavens. In-stretch niya yan, He created and stretched them out. Talagang pinalawak niya. He that spread forth the earth, napakalawak na mundo, and that which cometh out of it, lahat ng tumutubo dito. Siya yung gumawa niyan. Praise the Lord. Sabi nga nila, oh, Philippines, Philippines, how blessed you are by God. Oh, Philippines, Philippines, how blessed you are. Bakit? The moment you eat something like fruits that has seed, pagkain mo ng prutas na may buto, tapon mo lang dyan sa lupa, magtubo na. Sino nagpatubo? Maliwanag. All those that are coming out of it from the earth are made by God. Praise the Lord. And He will do it again and again. He will do it more and more. Kung anong itanim mo, nagtumutubo. Siya yan. And He that giveth breath unto the people upon it. Siya yung nagbigay ng hininga. Tingnan mo yung mayabang dito, na mayaman. Oh soul, magsaya ka, maglipay ka o kalag. Akong bungkagon ang gamayng budiga, akong ilisan og dakong budiga. Puno na ko nagtanan mga pagkaon, di na mahurot pila ka tuig. Forever na. O soul, sabi ng may-ari ng hininga, hoy, mangmang, ngayong gabing ito, kunin ko yung hininga mo. Patay. O di, prove yan na siya ang nagbigay ng hininga sa lahat. So dapat ngayon pa lamang, honor God, worship the true God, the Creator, wag yung idols. Praise the Lord. Neither wag yung tao na nagpapaka-Diyos. Sinabi na yan ni Jesus Christ na darating ang panahon, may mga tao na magpaka-Diyos o kaya magpapaka-Kristo. Tao yan. Hindi yan pwede maging Diyos. Hindi yan maging Kristo. Si Kristo, hindi. Nagpakatao siya, hindi siya tao. Diyos siya na nagpakatawang tao. Iba yung tao na gustong magpaka-Diyos. Hindi yan mangyari. Imposible yan. Falsehood yan. Kaya mag-ingat tayo. Kaya lahat ng mga grupo sa mundong ito, pag yung leader nyo, nagpaka-Kristo na, nagpaka-Diyos na, nagpaka-Ama na, nagpaka-Kristo na, huwag kayong maniwala dyan. Dito tayo maniwala sa salita ng Diyos, sa totoo. Praise the Lord. Pastor, you are already striking. No, I'm telling you the truth. Because the truth is really that strikes. Talagang tumatama. Yung katotohanan, ano talaga yan? Nagbibigay talaga yan ng impormasyon na accurate at tama for the people not to be deceived. Para mapalaya ang mga tao sa falsehood. Pag naniwala ka sa tao na Kristo at nagpaka-Diyos pa, pag mamatayan ako, aywan ko lang anong frustration ang mararamdaman nyo sa buhay ninyo. Huwag i-focus dyan. Mali yan. Kaya dito tayo sa totoong Diyos na nagpakatawang tao na wala ng iba si Jesus Christ. Praise the Lord. Ayusin natin yung pag-handle
ng pangalan ni Kristo. Hindi kay iligaw mo yung mga tao papunta sa iyo, papunta sa tao. No, that's wrong. That's wrongful. That is great falsehood. Oh, so siya yung may-ari. Basahin pa natin kung talagang ginawa ba talaga niya ang tao rin. Sige, Genesis 2:7. Praise the Lord. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Yan. Walang tao na magrami sa mundo kung walang ginawa na unang mga tao. Unlike sa mga explanation ng mga scientists na nagmamayabang sa kanilang katalinuhan kuno, na ang tao daw galing sa unggoy or apes kung tawagin. From time to time, nag-change daw ang unggoy sa human. They call it evolution. O dapat wala ng apes sana. Wala na sanang tiyunggo. Wala na sanang gorilla. Yan man yung mga apes. Wala na sanang orangutan. Tao na lang dapat lahat. But there still exist. They are different from human. Praise the Lord. God made them differently from us. We are so special. Siya yung naglalang sa atin. Siya yung naglalang sa lahat. And let us acknowledge it as what He is declaring in the Bible, in the Holy Scripture. Oh, tingnan mo yung how the Bible is being formed, how the Bible is being put into compilation. Basahin mo yung history, how it is being kept, how it is being discovered. Kung hindi yun kapangyarihan ng Diyos, hindi na yan ma-preserve. At kahit sunugin pa ang lahat ng Bible sa mundong ito, still God can rewrite it and He can use mga illiterate people to write it. And He can even use the blind people to rewrite the Holy Scripture. Praise the Lord. So, ganun po ang Panginoong Diyos. Siya yung makapangyarihan, totoong Diyos. Basa pa Job 12:10. Praise the Lord. In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Tingnan mo yan. Nasa kamay niya ang lahat ng hininga ng lahat ng bagay sa sanglibutang ito. Pati ang hininga ng mga tao. Kanya lahat yan. Hininga ng aso, all things na may hininga, siya yan. Praise the Lord. Oh. Kaya yan ang totoong Diyos. Matakot tayo sa Kanya. Bakit tayo matakot sa Kanya? Unang-una, He made us. Ikalawa, we are in His hand. Ikatlo, He will give us, due to us. Ibibigay niya sa atin what is dapat sa atin. Kung gagawa ka ng kasalanan, ay ka maniwala sa Kanya, mag-disobey ka sa Kanyang commandments, mapapahamak ka. Pag naniwala ka sa Kanya, nag-obey ka sa Kanyang commandments, sa Kanyang will, maliligtas ka. Siya yung finality ng lahat. Praise the Lord. We are dust, and unto dust we will return, and the spirit will return unto God who gave it for what? It is appointed unto man once to die, after this the judgment. What the judgment? Purpose. Anong purpose ng judgment? To give us eternal status
Whether you are going up or you are going down, whether you will be spending together with your Creator in His kingdom, or you will be spending your eternity with Satan in hell. That's why there is judgment. That's why we will be going back, our soul, our spirit, to God, to be judged. Kaya, ganun ang Diyos. Pero yung mga idols, wala yan. Kahit pa pukpukin mo pa yan ng martilyo, hindi yan makapanakit sa iyo. Wala yan. Sunugin mo pa yan. Pinapasunog yan ng Diyos dito sa Bible. Hinahammer yan eh. Pinapasunog yan. Sabihin ko po sa inyo. Basahin nyo ng Bible ng husto. Para wag natin gawin yung mga kinapuutan ng Diyos. At gawin natin yung kinasiyahan ng Diyos. Praise the Lord. Ang Katoliko pa naman ang pinakamaraming membro sa buong Pilipinas. Sila yung pinakamalaki na membro. Magbago na kayo. Kayo na nang nagtuturo dyan sa pulpito, ang Bible ang i-preach ninyo. Praise the Lord. Yung katotohanan ng Diyos. Para sama-sama tayo sa katotohanan ng Diyos. Sama-sama tayo sa misyon ng Diyos. Na walang isa sa atin mag-go against sa totoong Diyos. Walang kahit mga Protestants, kahit ano, i-preach ang totoong salita ng Diyos. I am campaigning to all churches, to all religions. Preach the truth of God. Praise the Lord. Kasi ang gusto ng Diyos, maligtas lahat as much as possible. Now, how can we be saved if we do not stand for His truth, for His power? Bakit dapat na tayo matakot sa Kanya? Last verse. Ezekiel 18 verse 4. Praise the Lord. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Yan. Tingnan nyo, lahat ng kaluluwa akin, sabi ng Diyos. Ang kaluluwa ng Ama sa akin, ang kaluluwa ng anak sa akin, ang kaluluwa na magkakasala, mamamatay. Kaya yung preaching doon sa sa Old Macopa, anong highlight doon? Kaligtasan. Paano tayo maligtas? Kunin yung cause ng ating kapahamakan. Ano yun? Kasalanan. Pagsisihan mo yan, talikdan mo yan, tanggalin mo na yan. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan hanggang sa kamatayan mo. Yan ang kaligtasan. Praise the Lord. There will be no more cause of death, which is the second death. Kaya, let us proclaim the true God, the genuine God, and let us proclaim His words. And let us do His words. Let us obey His commandments. All churches, it doesn't matter who you are. Malaking grupo, maliit na grupo, kilalang grupo, hindi kilalang grupo. Let us join together in one direction, in the direction of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Jesus said, I didn't come to destroy the law nor the prophets, but to fulfill. Obedience ang hinatid ni Jesus sa buhay natin. Kasi mamaya, hahatulan tayo lahat. Kaya, yan ang minumungkahi ko sa lahat. Let us not fight against another. Let us not judge against one another. Only God can judge us. And let us therefore fear God. Let us do. Gawin natin yung pinapagawa ng Diyos dito na nakasulat sa banal na salita ng Diyos. So now, nakita na natin what are the difference between false gods, between idols, and the genuine and the true and the only one God, the Creator. Praise the Lord. So, let us be strong sa faith natin at obedience natin sa Kanya. Babalik tayo lahat sa Kanya at ibibigay niya lahat.
He is the God that rendereth to everyone according to his work. Kaya magsikap tayo. God said, "Behold, I will come quickly, and the reward is with me, to give everyone according to his work shall be." Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.